natanong ko po kasi dati yung sa OJT namin. Nagtapos po tayo dun sa ano, sa pinahiram ay binigay ko sa kanya yung ano, deliverance book na black. Tapos, um, mga ilang araw pa po niya bago nabasa. Pero hindi po niya binasa yung prayer. Ang binasa niya lang po is yung introduction, ay yung table of contents, ganyan. Tapos hanggang first page po ng introduction. Tapos, yung book daw is uminit sa kamay niya. And nag-blurry na din po yung pananaw niya, paningin niya. Tapos, hanggang sa, ano po, nagkasinat na po siya. Tapos, um, hanggang sa Trangkas. trangkaso. So, 2 days po siyang nagkatrangkaso. And nung pumasok po siya, sinoli niya po yung book ni Father Sikia. Kasi, na ano din po yun, nag-bless din po siya. So, sinuli niya po sa akin. Yun, kinuwento niya po yun na pinasuli ng nanay niya kasi sabi ng nanay niya, yun po yung ano sila, yung family niya sa PNU. Tapos, ang ano po is, pinasuli ng nanay niya kasi may iba-iba daw po tayong liwanag. So, ang tanong ko po ngayon, napapansin po kasi namin, mga ilang araw po kasi, dati po kasi walang makikita sa office namin. I mean, meron, pero yung isa-isa lang po. Alam niyo po yung lumalabas na po talaga sa drainage na ipis. Tapos, ngayon po, pansin namin, mga ilang araw na po, marami pong ipis na maliliit. Kasi, wala naman kami ganun, pero sa ngayon, dumadami po siya na kala mo parang mga titod lang na palakad-lakad lang sa ano, lamesa, ganyan. Na gano'n siya kaliliit. Ang tanong ko po, may connection po ba siya doon sa ano, sa um um yung ano namin kasama sa office? I mean, may gano'n po ba? Kasi nung wala siya, Kasi nang wala po siya, wala pong gano'n eh. Wala pong gano'n kaliliit. Naisip ko lang naman po. Kino-confirm kung baka po may gano'n. Yes, malaking koneksyon 'yan, no? Yung iba, mga ibang uring insekto ang papasok sa bahay, no? Yung iba naman maka-experience sila na may lumalakad sa kanilang bubungan, no? 'Yon ang experience ng iba na parang ibon na biglang bumagsak. Iyon. Ang iba naman maka-experience ng iba't ibang mga uri na insekto na papasok sa bahay. Harassment talaga yan. Lalo na pag nakabasa sa deliverance prayer, naalala ko yung bago pa si Father Darwin, galing dito sa Osamis na nag-experience sa deliverance, pinadalhan ko siya ng mga aklat ni Father Sikia. At binabasa niya yan, no? Naalala ko, di ko yun makalimutan na nagtawag si Father Darwin sa akin. Iwan ko kung naalala pa ni Father Darwin. Nang binasa niya ang aklat na pinadala ko, biglang sumakit daw yung ulo niya, no? So, meron talagang harassment. Bakit? Dahil natitrete na ang demonyo. At may isang exorcist din na di niya alam na may appointment na para galing sa bishop, naliligo siya, si Father David, no? Naliligo siya. At habang naliligo siya doon sa CR, ang pintuan niya ay naglock na di na niya mabuksan. So kaya giniba niya ang pintuan, nakalabas siya mga 3 oras. Nakalabas siya sa panliligo. At nang nakalabas na siya, giniba niya ang pintuan, doon niya nakita sa misa na meron palang appointment from the bishop na siya ay maging exorcist. So may harassment talaga. So tulad sa ganyan, nagbasa, nagkalagnat, may malaking posibilidad na may contamination siya at yun ang dinadaanan para sa harassment. Posible may mga occult practices sila sa mga ninuno niya. So kaya kung sakaling yun ang mapansin ninyo sa bahay ninyo,
ah, i-deliverance niyo po ulit-ulit ang bahay ninyo. No? I-deliverance niyo. Yung mga insekto, isunog ninyo yan. Pati na pag-deliverance, no? Sa naturang bahay. Ganon talaga pag alam na natin yung mga formula of prayer na magagamit natin as baptized Catholic and soldiers of Christ, because we are all called to fight under the banner of our Lord Jesus Christ. So, may harassment talaga. At ang sabi ni Father Sequia, isa sa mga weapons ng demonyo ay tatakutin ta nila. Pag matakot tayo, mas lalong tatakutin pa nila tayo. Kaya, alalahanin natin at di natin kalimutan yung palaging inulit-ulit ng ating Panginoon Jesucristo, don't be afraid. Tapos, ginagawa po namin po yung magdi-deliverance gabi-gabi po bago kami umaalis ng office. Meron pong time po kasi hindi siya pumapasok kasi nga nagkakasakit. Ay, okay lang po kung ikukwento ko po para po maano ko po yung next ko pong tanong. Okay, sige. Ano po, yun po, hindi po siya pumasok. Tapos, ang ginawa po namin, nag-deliverance kami, pinaikutan po namin ng mga asin po, lahat ng office namin. Tapos, the following day po, wala pong ipis. Tapos, nung the following day naman po, ulit, pumasok na po siya, saka po bumalik yung ipis. Ano po yun? Sino po yung may harassment? Kami po o siya po? O parehas po kami both po? Pareho ang office ninyo, baka infested ang area ninyo. At kung infested yan at may inilagay na mga sacramentals, so lalong mag-react ang fallen angels na territorial in nature kasi sila. At nagagambala sila sa prayer of deliverance, nagagambala sila sa mga sacramentals. Kaya nga, bago mag-deliverance sa mga Office of Exorcism, tungkulin ng case officer na i-diagnose talaga kung gaano kalalim ang infestation sa office. Meron bang mga padugo, meron bang inilibing na dahil kailangan pa yung ma-break ang consecration, ma-break ang unholy ties, bandages sa naturang area, no? May mga inilibing bang barya o ano pa na mga superstitious beliefs, o kaya di ba ninyo alam na may mga kasama kayo na may nag-practice ng mga anong superstitious beliefs na hindi pa nila ma-renounce. So, kaya mag-react talaga yon, no? At yung nagkasakit, yun ay palatandaan na harassment, nasa level na yan ng operasyon, no? Direct operation na yan. So, ibig sabihin, mas malalim ang contamination niya. Baka meron siyang mga nakalapit siya sa albularyo noon pa mang bata, o may mga habak siya noon, o may mga lumapit siya sa mga manghuhula. So, dapat talaga yan ma-diagnose dahil pag gagamit sa naturang prayer na hindi ma-break at hindi maikumpisal yung mga ginagawa niya, na natiling may bandage siya. Actually po, bro, aminado naman po siya na isa po siyang medium. Nako. Tapos, yun po, tinanong ko nga po kung anong gagawin namin, hindi naman po siya pwedeng paalisin din. Actually, bro, yung office po kasi namin, dati, naharap po kami yan, almost 2 weeks kami nagkakasakit. Ayun po kasi, dinideliverance namin. Pero, while kami nagdi-deliverance, talagang practicing Catholic na kami, yung nag-care po kami until now po. Ayun nga lang po, hindi na namin yung nararanasan yung harassment. Parang feeling namin tapos na yung harassment, pero tuloy-tuloy pa din yung practicing Catholic namin. Until sa time po na dumating po yung OJT namin. Tapos ganun po ulit. So, meaning po, yung may dala ng contamination. So, siya ang may dala mismo. Dahil kung sinabi niya na medium siya, abay, occult yan.
Malinaw na yan sa Deuteronomio 18, 10, 12. Bawal ang paglapit sa medium. So, malinaw na occult yan. At pag medium, maituring natin yan? Isa na yan sa tinatawag na walking possessed. So, Opo, talaga siya bro. Last May po, 5 days daw po nagstay sa kanyang katawan. yan. Kaso nga lang po, sa espiritista po sila lumapit kasi kamag-anak po nila mga espiritista. Sabi ko nga magpa-exorcise, kung palalapit sa exorcist priest. Di basta-basta yan. Di basta-basta yan. Kailangan talaga ang malaliman na process para sa kanya. O na, willing ba siya na magpa-process sa exorcist? Pangalawa, willing ba niyang sundin ang role of life na ibigay sa exorcist? Pangatlo, willing ba niyang i-continue ang simbahan at hindi nalalapit sa mga occult practices? So, yun ang dapat masiguro. Actually bro, nung una po kasi, sabi namin sa kanya, sumama. Nung bago po niya naranasan yung ganun po, yung uminit yung buhok sa kamay niya, willing po siyang sumama sa adoration kasi ini-invite po talaga namin siyang mag-ano sa adoration. Yun na lang po nung na-experience niya na po, nung sinuli niya na po, umiiwas na po siya sa amin. Medyo na po siya, parang may distance. Ganun. So, umiiwas siya, naramdaman na niya ang malalim na retaliation dahil yung espiritu na nagiging gabay niya sa pagiging medium, nag-react na. Di basta-basta pag mag-react. Ayun, alam na niya yan na nag-react talaga, kaya umiwas siya. Ano po kayang gagawin na? Kasi nga hindi na siya pumapasok ang gagawin niya na lang po is half day na lang daw po. So, ano po kayang gagawin namin sa site po namin? Mapapahamok po kami na nandyan po siya sa office namin. OJT siya, OJT? O OJT. Wag niyo siyang i-deliverance. No, wag ninyo siyang i-deliverance dahil pag medium malakas yan. No, kailangan na yan ng exorcist talaga. Pero di basta-basta na i-deliverance yan ng exorcist. Kailangan pang ma-interview siya sa case officer para mahanda talaga siya. O na, willing ba niyang i-renounce ang kaniyang pagiging medium? No, kailangan yan. Pangalawa, willing ba niya, basta medium, open yung psychic ability. Willing ba niya na i-renounce yung psychic ability niya at i-consecrate sa Mahal na Birhen Maria? So, dami pang dapat gawin. So, ang unang gawin niya na makipag-usap sa case officer ng exorcism office para magabayan siya. Paano po yung approach? Pwede namin approach sa kanya bro kasi nga medyo na po siya sa amin. Distansya na po. Hindi na po tulad nung dati. Well, magdistansya talaga yan siya. Dahil naramdaman na niya ang attack mismo sa sarili niya. Lalo na gumagamit kayo ng mga sacramentals dyan sa office ninyo. Gumagamit kayo ng prayers at kung binanggit niya, nag-stay sa kanyang katawan yung espiritu na yan, ilang araw, so nanatiling nandyan pa yan. Lalo na pag lumalapit sila sa mga medium, lumalapit sila sa mga mangtatawas o sa mga, mas lalong nadagdagan yan. Walang makapagpaalis niyan kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng simbahan. Paalisin po ba namin siya bro? I mean, palilipat na. Wag niyo na lang paalisin siya. No, wag niyo na lang paalisin siya. Mananatili lang kayo na mamumuhay sa proper disposition of morality, proper faith, and state of grace para protected kayo. Huwag ninyo lang i-deliverance dahil pag i-deliverance ninyo, sigurado talaga na ma-retaliate kayo. Pwede ninyong i-deliverance ang area.
Pero habang i-deliverance ninyo ang area, habang lagyan ninyo ng mga sacramentals, siya naman ang makaramdam ng mga atake dahil sa epekto ng mga sacramentals at prayer. Possible po, bro, na pag nasa sa office siya, inaatake po siya. Kasi hindi na po siya pumapasok, parang may oras lang po yung pasok niya. Yes, Tulad po ngayon. malaking posibilidad yan. Lalo na pag ginagamitan ng sacramentals at nagsagawa kayong deliverance sa office, dalang-dala niya sa kanyang katawan yung mga espiritong yan, mag-react talaga yan. Kaya po pala parati po siyang hindi napapalagay pag nasa office. Ayun lang po. Mm. So basta yun lang. Huwag niyong subukang i-deliverance siya. Maliban lang kung willing siya, dapat ang exorcist ang sagawa ng solemn exorcism sa kaniya, pero dapat ihanda pa siya. Ma-renounce niya ang lahat, maiwanan niya ang pagiging medium niya, dahil ang pagiging medium di na yan basta-basta. Walang pagkakaiba yan sa pasyente. Walang problema kung lagnat lang, pero pag medium na, hindi yan lagnat, cancer na yan. Okay po. Maraming salamat po.